Sa gitna ng issue ngayon na kinasasangkutan ng mag-asawang Izzy Trazona at Alvin Aragon, lalo na kay Alvin na talagang hanggang ngayon ay hindi pa din tinitigilan ng pambabatikos, nakiusap na si Izzy sa publiko na sana umano wag nang iba siyang kanyang asawa dahil ayon kay Izzy mabait at responsableng ama umano si Alvin, taliwas sa mga naglalabasan ngayon online. Hindi man tinatantanan si Alvin ng mga bashers sa inagawa pa din itong isorpresa si Izzy sa nagdaang araw ng mga puso. Kitang-kita sa mag-asawa na sa gitna ng pinagdaraanan nilang issue ngayon ay hindi pa din pagbabago ang paniniwala nila sa Panginoon na kanilang sinasamba. Brand new also. Pasensya na, Happy Hearts Day ah. Ano ba yan? Bigay ko sa'yo to. Oh, Ano to? Box lang ba to? Box tsaka tong teddy bear. Oh. Gift ko yan sa'yo, namin, ni Tip at ni Chris. Oh. Sama na ako dyan. Kaya pala hindi to binibenta. Hindi Yan yung kasama. benta. Ano ba? Ano ba to, Joe? Hindi nagjo-joke ang Tiffany and Chris. Legit to. Umawi sa'yo. Ano ba to? Valentine's Day. Kaya mo kaya pinaprank daw siya. Asa na yun? Congratulations! Ano yan? Para yan box niya. Unbox mo Unbox muna. mo, unbox mo. Happy Wait lang, sir, ha? Hearts Day! Kaya Ayaw kayo huwag pag-unbox nilang lang i-bash si- yung asawa. Wait ng asawa ko. Ano ba kayo? Unbox mo na yan. Please. Unbox mo na. Okay na. Shikay na, hold mo to. Yung ano. May assistant ko. Ano ba? Nakakainis naman kayo. Sige na. Nagtatrabaho pa ako eh. Ayan. Check mo kung ano. Oo nga. Sa'yo nga yan. Hindi kami nagsisinungaling dito. Malay mo, puro bubble wrap. Oo. Ayan. Makihawak. Ayan po, legit po talaga yung gift. Oo. With box and paper bag. Huwag nyo nakakaiba siya. I see. Happy Hearts Day. Oh, totoo na talaga kay Oh, card totoo. eh. Promise mo kami. Kaya mo to, card. Kaya hindi natin alamin naman. Ayan na. Lapat yan, ha? Let's Lapat, unbox box it. yan. Ayan. Lapat ng laman. Ayan na. Ayan. Nagiging makatotohanan na. Oh! Grabe na kayo. Pakita mo, para makita ng ano. Kasi nabanggit sa amin ni Alvin na magkakanada kayo. Diba? Nag-apply na. Di ba sinabi mo na agad? Pero hindi alam, marami tayo ba? Marami ka lang. So, yan. Thank you, Tiffany and Chris. Siyempre, kailangan may mga gamit si IC papuntang Canada. Thank you, Tiffany and Chris. Na luxury bag at saka... Kaya pala ang busy-busy mo. Siyempre, si IC yung brand ambassador na. Ah, thank Pwede you, yung Lord. lalapang. Wow, grabe. Ito, pang mami talaga. Para yung bebe ni ano. Kasi pag binigyan namin, may Thank you zipper for pa. my never fall. Bagay, bagay. Congrats, Han. Masaya kami para sa'yo. Masaya kami. Thank you so much. Ayan, hindi ko na po ito i-flex. Akin na po ito. Thank you Ilan so ba yung much, nanonood? Tiffany and Chris. Naku, Happy 389. Hearts Day. Huwag yun na daw iba. Hello po. Si Dustin naman pala eh. Kaya naman eh. Hindi nakakalimot sa Valentine. Ayan, hindi na pong iba siya asawa ko. Napakabait nito. And Ayun very, na. very Totoo yun, responsible. Pero thank you po sa mga nang bash yan. Alis na po ako. Engagement pa rin yun. Alright. Thank you so much, Tiffany and Chris, for my beautiful bag. Mag-lick pen. Wait lang. Okay, back to work. Commercial lang, commercial. Thank you sa inyo. Love kayo. Siyempre eh. Kailangan ano eh, di ba? Ano namin yung tip eh. Thank you so much. Kailangan may luxury bag. Kaya pala ang busy-busy mo kung saan sa ka na po.
Maligalo. Ayan, thank you so much, Sir Arnel. Ang galit niya. Ang mukha ka na. Thank you, Hindi na ako Tita nagsalamin, eh, no? Yes. Ayan, thank you, Nabuli Tita pa Liz. ako. First time. Naka-live ka po. Hindi good bully yun. Ayan. Thank you again. Ayan, hindi na ako makapag-work. Hello po sa inyo. Kapatid, paano na? Happy Abot sa Hearts ano? Day! Happy Hearts Day, everyone! Hello! Alam nyo, ang aking second priority sa buhay ko ay yung aking asawa. Simula 2012, nung kinasal ako sa kanya, siya na yung second priority ko. So after ko mag-devotion, madalas ko siyang tinatanong, anong gagawin mo today? Kasi meron akong mga vows. Vows to lead her, to provide, and to protect, and many more. I am commanded to love her. Husbands, love your wife. Yan yung sinabi ni Paul sa mga Christians sa Ephesians. Maraming klaseng love. May eros, yan yung physical intimacy. Phileo, companionship, sinasamahan mo siya. Cooperation, united kayo sa isang task or activities na both of you gumagawa. And communication. Lagi kayong nag-uusap. Mahalaga yun, yung communication. Marami kaming pinag-uusapan tungkol sa isa't isa, tungkol sa anak namin, tungkol sa trabaho, tungkol sa ministries, tungkol sa future, past life namin. And also, agape love. Yung agape love na yan ay unconditional love. Mahirap yun kasi ang pagpasok sa marriage ay isang desisyon. Ang pag-aasawa ay isang desisyon. Ang pinaka-major decisions mo sa buhay ay dalawa. Una, sino magiging Diyos mo? And I chose that already. Ang Panginoong Jesus. Second, sino magiging asawa mo? Ang pag-aasawa. Kaya, nag-asawa. Yung agape love, hindi habang buhay. Maganda yung asawa mo, hindi habang buhay. Fresh, tatanda yan, magbabago ang figure niya. Pero do you still love the person? Love is a decision and a commitment. Hindi siya based sa emotions lang. Nung umpisang courtship stage, excited kayo. Kasi sobrang sarap ng feelings, di ba? Pero according to Gary Chapman, 2 years lang maglalas yun eh. Magbabago yung emotions mo. Hindi naman siya completely mawawala. Pero nagbabago. Kaya minsan naririnig mo, di ba? Parang wala na ako nararamdaman sa kanya. Tapos may nararamdaman ka na sa iba, di ba? Ang pagmamahal, ang pag-ibig sa isang tao ay isang desisyon at isang commitment. Yung mga yan, hindi tayo perpekto. Pero by the grace of God, naaagape love natin yung asawa natin. Siyempre, may mga bad habits, may mga sinful nature na lumalabas sa kanya. We exercise what we have experienced sa Panginoong Jesus, yung forgiveness. So we release forgiveness sa isa't isa. So bukod dyan sa mga agape love, dapat meron kaming intimacy, not only physical intimacy, but even emotional intimacy. Kapag malungkot siya, yung comforts, patuloy na nawo-workout yun. Mental intimacy, ano iniisip niya, ano iniisip ko. Nag-share kami ng mga thoughts namin. Social intimacy, pag galing siya sa labas, hindi kami magkasama, pag uwi sa bahay. We talk about kung ano yung mga nangyari the whole day. Kung ano yung mga nangyari sa aming trabaho, kung saan kami galing. Pinag-uusapan namin. Financial intimacy, we talk about money. And also, ang pinakamahalaga, yung spiritual intimacy, hindi dapat nawawala. And walang magpupuno nun, kundi ang Panginoong Jesus sa pagbabasa ng Bible, sa pagpipray, pag-attend ng mga worship services. So, meron kaming ganun. Bakit second priority? Kasi mahalaga ang